lamang. Walang ibang sasambahin at dadakilain kundi ikaw lamang, Panginoon. Sapagkat ikaw ang isang nag-iisang Diyos. Walang katulad. Walang katumbas. Sa iyo lahat ang kapangyarihan. Sa iyo ang kaluwalhatian. Ikaw, Panginoong Diyos, ang aming Panginoon at Diyos sa lahat ng oras. Maraming salamat po sa pagkakataon na muli po kami magkakasama para ikaw ay aming sambahin. Salamat sa mga awit ng papuri. Nawa, Panginoong Diyos, lahat ng ito ay magbigay sa iyo ng kaliguran. Nawa, Panginoon, patuloy mong igawad ang inyong pagpapala sa bawat isa sa pamamagitan ng inyong banal na presensya. Ang pagkilos ng inyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan sa pakikinig ng inyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa inyong lingkod na inyong pinadala para magbahagi ng inyong mensahe. Tuloy mo pong ihanda ang aming mga puso para tanggapin ang inyong mga salita, ang inyong mga katotohanan. At hayaan mo, Panginoon, na lahat ng ito ay amin pong may sabuhay para sa inyong kapurihan, para sa inyong kaluwalhatian. Dakila ka, Panginoon Diyos. Dakila ka sa lahat ng oras. Kaya lahat ng papuri at pagsamba, pagdakila at pagluwalhati ay para sa inyo po lamang. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Maraming po tayo mo po. Good morning po sa ating lahat. Happy Father's Day. Bless po tayo sa araw na ito. Amen. Ulitin ko, bless po tayo sa araw na ito. Amen. Kasi merong pinadala ang Panginoon na magbabahagi ng mensahe para sa atin. At hindi na po siya bago sa inyo. Sa mga dating nakasama sa Bondet, nag-preach na po siya noon. Siya po si Ate Franz. At kasama po niya si Ate Tonet at si Sister Nora. Si Ate Franz at si Ate Tonet ay kasama po namin noon sa La Union. Kasama po kami sa intercessory once upon a time. At sila po ay nag-mission. Dapat nga po kasama ako doon sa mission class na yun. Pero pinadala ako ng Panginoon dito sa Republic of Benguet. Si Ate Tonet ay napunta po sa China. At si Ate Franz naman ay naging missionary pastor sa Canada. Sana all. Kaya salamat sa ating Panginoon sa pagkakataon na makarinig po tayo ng mensahe mula sa ating kasamang missionary pastor na si Ate Franz. Magandang umaga po. Ay magabigat ka na kay amin, Apo. Palakpakan tayo man ni Apo. Namiss ko itong mag-ano dito sa Baguio. Kaya, nung
sabi ko kay Sister Tonet, sabi ko sa kanya noon, hindi na natin nakikita si Sister Ana. Kailangan tayong magkita-kita. Pero kailangan, kapag lumakad tayo, hindi lang siya pasyal o pleasure. Kailangan may gagawin tayong spiritual. So, yun nga, pinaano nila kami dito. Kaya masaya kami. Ayaw namin namamasyal lang na walang ginagawa sa Diyos, di ba? Di ba tayong lahat, gano'n naman tayo. Kailangan may kasamang spiritual yan. Ginagano natin. Kung pupunta ako dyan, kailangan may gagawin ako para sa Diyos, di ba? Para mas masaya, di ba? Amen. Amen po ba? Hallelujah. Purihin ang Diyos. So, tayo po ay mag-aaral ngayon ng, siyempre, salita ng Diyos, di ba? Pero bago yan, let's bow down our heads and let's pray. For the Lord is the one who's speaking, who will speak through me this very morning. He will be the one to proclaim His word. Me as His instrument. And we are praying, Father God, that you will just open our spiritual minds and understanding, Lord God. Our hearts, so that we will be able, Lord God, to receive the blessing that you have for us today, Father God. We pray, Father God, that after this morning, Father God, we will become more in love with you, Father God. Because we know, Lord God, that your love for us is already perfect. The question is, how about us? How are we loving you? Especially these days, Father God. That's why we need to know you more, so that we will become more in love with you each day, Father God. Because we can develop and we can grow our love for you, Father God. So we thank you so much for this very morning, Father. Dalangin ko na itago mo ako sa iyong likuran, Panginoon, at ikaw ang siyang makita. For I acknowledge that without you, I am nothing and I cannot even do anything, Father God. Wala akong kakayanan, wala akong kapangyarihan, wala akong, hallelujah, lakas na magsalita sa harapan ng mga taong ito, mga anak mo, Panginoon, kung wala ka sa akin. Kaya marami pong salamat na gagamitin mo akong muli, Panginoon, upang ihayag ang iyong salita na ibibigay mo sa amin sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ito pong ating pag-aaralan ngayon. Yan. Tawag nito, hindi ko na po ipapakilala kung sino ako, pinakilala na ako ni Pastor kanina. Sabi ko nga na huwag na tayong mag-usap patungkol sa pangalan ng Iglesia. Basta tayo alam natin na tayo ay isa. We are one body. We are the body of Christ, not right? We are the body of believers. At kung ikaw ay totoong born-again Christian, magkapatid tayo, kapatid. So hindi kailangan ang denomination para mapaano kung sino ka o ano pa man. Yung just plain na lingkod ng Diyos, ay okay na yan. Amen? And because we believe that when Jesus Christ comes, He will not only come for a certain denomination, but He will come for His body. He will come for His church, the true believers, the true born-again Christian believers. Amen? And we are that one. Amen? Amen. Sige, palakpak tayo, kakabsat natin kayo. Ano? So yan po ang titulo ng ating pag-aaralan. Kasi tinanong ko nga si Pastor kung mayroong kayong certain na pinapalo na topic. Kasi minsan di ba nagkakaroon tayo, nagsisiris tayo, and he said it's about disciples. So ito po ang ating pag-aaralan ngayon. At nang sa ganon ay lalo nating makita at makilala ang ating Diyos. At yan po ang pinaka-key na verse natin, pero marami tayong verses. So basahin po natin. Sabi niya dyan, "A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. By this all will know that you are my disciples." Gusto kong basahin pati yung pangalawa sa Matthew 22:37-39. Sabi niya dyan, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor. Love your neighbor as yourself." So makikita natin, what is the true mark of a disciple according to these verses? Makikita ang tunay na quality, or sabihin natin, characteristic ng isang disipulo ni Kristo is about His love. How much He loves. How much He loves God and how much He loves others. His neighbor. Yung neighbor natin dyan ay others yan, di ba? So, ang kwan nito is,
Pag titingnan mo talaga, walang pinaka-importante sa mundong ito kundi ang ibigin ng Diyos ng buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas, at ibigin ang ating kapwa ng katulad ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Yun ang the greatest commandment. Kaya kung ang taong ito ay walang pag-ibig sa Diyos at walang pag-ibig sa kapwa, then napakahirap siyang maging disciple ni Jesus Christ. Kasi kung gusto mong magpa-disciple, when we talk about discipling, it's about learning, right? It's about you learning from Jesus Christ. That's why sabi niya, you will be called my disciples if you have love. If you have love, first to God and then to others. Kasi ang pag-ibig, alam natin yung pag-ibig, ganito yan eh. Pag tayo mga Kristiyano, nagsasalita ng pag-ibig, ang sinasabi dito, ang inaano natin dito is, mayroon tayong vertical love. Ito ay love for God. And then horizontal love, diba? Amen? Ito ay love for others. Hindi kumpleto ito. Kung titingnan mo, parang cross, diba? Vertical love. Love your God with all your heart and all that sinabi sa Biblia kanina. And then you have to love others. Horizontal. Without that, you cannot even say you love God if you don't love your neighbor. Sabi nga sa Biblia, hindi mo pwedeng sabihin mahal mo ang Diyos kung yung katabi mo nga, yung nakikita mo nga, yung kapatid mo nga, hindi mo mamahal. Paano mo sasabihin mamahalin mo ang Diyos? Alam ko, ang salita ng Diyos ay masakit, di ba? Kung minsan nag-warning yan eh. But we have to go through those kinds of things para matuto tayo. God is always warning us lovingly. Hindi siya nagtuturo na ganyan, na parang kinukondemn niya tayo. Hindi po. When God talks, it is a warning for you. So that you will not be going to a place where you will be destroyed. Alam po natin yan, dito ba mga kapatid? Well, amen, hallelujah. So yan po, makikita natin that a true disciple of the Lord Jesus Christ must know how to love God and love others. Because the Bible says, if you do not know how to love, you don't know Christ, you don't know God, because God is love. Yun pa lamang, di ba? Amen. Praise God. So, ang number one ay those, the disciples of Christ are those that love God and love others. Diba? Meron tayong binasa kanina na supporting. Sabi niya dito, they demonstrate their love. They demonstrate their love for God and love for their fellow humans through acts of service and compassion and seeking the well-beings of others. Kung baga sa ang buhay Kristiyano ay action. You cannot just say, I love you without acting it out. Hindi po pwede. Nasasabihin mo sa iyong kapatid, pag pumunta sa iyo yung kapatid mo na nangangailangan at nagsasabi siya ng mga problema, hindi mo lang sasabihin, sige sis, ipag-pray kita, humayo ka at makikita mo yung pangangailangan mo. Action ang sabi ng Diyos. Kung ang sinasabi niya, wala siyang isasayang at mayroong kang bigas dyan, action. Kuha ka agad sa palabigasan. Ibigyan mo siya, then ipagpe-pray mo siya, then sabihin mo, humayo ka na. Yun ang aksyon, yun ang pag-ibig, yun ang salita ng Diyos. Hindi lang binabasa, hindi lang inilalagay dito, kundi ina-action ka agad. Paano mo, di ba? Parang pinapagalitan ko yung sarili ko, para matuto ka. Di ba? Matuto tayong umibig ayon sa kalooban ng Diyos. Matuto tayong pag-ibig practically, kasi yung pag-ibig ng Diyos nung sinabi niya, mahal kita. Tapos ibinigay niya yung anak niya, namatay yung anak para ipakita na mahal ka niya. Action ka agad. Hindi siya nanatiling nakasulat. Hindi siya nanatiling nababasa. Hindi siya nanatili dito. Nung sinabi niyang mahal ko ang sanlibutan, namatay siya kaagad para sa sanlibutan. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Dapat ganun din tayo. Action agad. Hindi lang, you're just professing that you are a Christian. But in your action, you are not. Kinukontra mo yung sinasabi mong Kristiyano ka dahil yung buhay mo hindi naman. Hallelujah, praise God. So yan po ang number one point natin. So ano pang makikita natin dito? Makita pa rin natin sa Philippians chapter 2 verse 4, sabi niya, basahin nga po natin, let each of you, not only for his own interests, but also for the good of others. Diba? Kung makikita natin itong mga verses na binabasa natin, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, at kung paano ipakita. Diba? Kung paano igalaw. Sabi pa nga dyan, kung babasahin mo yung nasa taas ng verse na yan, do not be conceited. Do not be vain. Na parang ina-assume mo na ikaw ang pinakamagaling sa lahat.
Kung babasahin mo yung chapter na yan, makikita mo dyan yung mga sinasabi ko. But let each of you, parang kung hindi lang yung pansarili mong kapakanan ang tinitingnan mo. Tingnan mo rin yung kapakanan ng yung kapwa. Lalo na sa magkakapatid. Amen. So that is loving God and loving others, number 1 point natin. And then, sa John 8, verse 31 hanggang 32, sabi niya dyan, then Jesus said to those Jews, basta babasa tayo lahat ha, who believe Him, if you abide in my word, you are my disciples indeed. If you abide in my word, you are my disciples indeed. Ito si Jesus Christ. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Sabi niya dyan, sa mga Hudyo na nananampalataya sa Kanya, kung mananatili kayo sa aking salita, kayo nga ay mga disipulo ko. So siya mismo ang nagbigay ng mark of a true disciple, ng quality, ng characteristic ng isang tunay na disipulo ni Kristo. Siya mismo ang nagbigay. Kung mananatili ka sa aking salita, ikaw nga ay tunay kong disipulo. Sabi niya ganyan. Ano ba ang ibig sabihin ng abide? You will not just stay reading the Word of God, but you will meditate on it and do what it says. Yun ang abiding in the Word. Abiding in the Word is also remaining Bible-based. Hindi ka liligwak sa Biblia. Hindi ka magdadagdag ng salita sa Biblia. Kundi ano lang ang nasa Biblia. Di ba? Bible-based tayo. So, maraming ibig sabihin ng abiding in the Word of God. But the best na description na, ang pinakaunang description yan is, abiding is obeying the Word of God. Anong silbi kung pinapakinggan mo and you're not doing anything about it? Anong silbi? Hallelujah. So, yan ang isang disipulo ni Jesus. Nag-aabide sa kanyang word. Abiding, keeping the word of God, and be able to teach others with this word of God. Hindi ka magtuturo, hindi ka magdi-disciple hindi nandoon sa salita ng Diyos. Because we know that we are all disciples of Christ, and we are disciples of other Christians, the new Christians. At kung ang itinuturo mo sa iyong disciple ay hindi salita ng Diyos, ay siyempre magiging taliwas siya sa karakter ni Jesus Christ. Kasi kung ang ituturo mo sa Kanya, yung itinuturo ni Jesus sa iyo, yung galing sa Biblia, yung galing sa Kanyang salita, magiging Christ-like siya. Amen? So we are not just disciples, but we are disciplers. Amen? And then sabi niya dyan, ito ang nakakaano dyan, oh. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Or yung ibang translation, sabi niya, and the truth shall set you free. If you are a real disciple of Jesus Christ, you will know the truth that others cannot understand. Kung baga titingnan mo dyan, may reward ka agad yan. May reward ka agad. He will reveal to you the truth. Kung minsan, di ba, napakahirap pag binabasa mo, parang hindi mo masyadong maintindihan. But when you ask the Holy Spirit kung ano ang meaning nito, He will just reveal it to you kung ano ang ibig niyang sabihin. And one of your reward as a true disciple of Christ is that you will know the truth, and the truth shall set you free. Alam ko na alam niyo ang ibig kong sabihin kasi kung pupunta pa tayo doon, tatagal po tayo. I was only given 45 minutes. Ako pala ang nag-ano sa akin na 45 minutes lang. Hallelujah. So ang number 2 na point natin is obedience to God's word. Actually, 3 lang dapat ito kasi gusto kong may matandaan tayo para hindi masyadong marami. Pero inano ko lang. Pero kung mapapansin nyo, kasama ito sa taas. Kung makikita nyo dyan. They prioritize and obey Jesus' teachings. Not just reading the Bible, but by applying them to their daily lives and making them the foundation for their moral decision-making. Hindi ka maliligwak, hindi ka mapapariwara kung ang iyong basihan ng iyong mga desisyon sa buhay mo ay ang salita ng Diyos. Ano bang sinasabi ng Diyos patungkol dito? Ano bang sinasabi niya patungkol sa pag-aasawa? Ano bang sinasabi niya patungkol sa pagpapalaki ng mga anak? Yan. Ano bang sinasabi niya patungkol dito? Gusto kong mag-invest dito. Gusto kong mag-business dito. Ano bang sinasabi ng Diyos? Lahat ng katanungan mo, nandito sa Biblia ang sagot. Just seek the Bible and you will know what God is saying. Because the Bible is the Word of God, right? Amen. So yan. Obedience to God's word. Sabi ko nga kanina, kaya sabi ko ano lang ito, if you really love God, you will not only read and meditate the word of God, but you will obey what it says. Di ba? Amen. Ganun ba tayo?
we're going there. Diba? Ganun tayo. Alam ko ganun tayo eh. Hallelujah. Sabi nga sa James 1:21, but be doers of the word, not hearers only, deceiving yourself. Anong sabi niya dyan? Kailangan, tagagawa kayo ng salita. Kasi kung hindi, niluluko lang niyo ang iyong sarili. Kung itong salita ng Diyos na ito, binasa mo, ngunit hindi mo tinalima, anong nangyari? You're just deceiving yourself. You must be a doer of the word. A true disciple of Christ is a doer of the word, meaning obeying every word, every command na binibigay ng Diyos sa buhay mo. Is it possible? Is it? Can we do that? Of course, because we have the Holy Spirit. It is not us. We cannot do that. It is impossible. But because you have the Spirit in you, He will give you, He will empower you to do just what the Word of God is saying to us. Amen. Amen. Hallelujah. You must be a doer. You have to obey. Sabi nga ng Diyos, if you love me, sabi ng Diyos, di ba sabi natin kanina, mahal natin, obey my commands. Hindi niya sinabi na, mag-graduate ka muna ng ganyan, para kung mahal mo ako. Kailangan ganito. Hindi niya sinabi. Simple. Napakasimple. Mahal mo ako? Talimain mo ang aking mga utos. Tungpalang nagitibilin ko. Ay, ayatanda. Tungpalang nagitibilin ko. Simple. Diba? Hindi complicated ang ating Diyos. Tayo lang ang nagkaano. So, be doers of the word. Sabi nga, diba, din sa salita ng Diyos sa gospel, sabi niya, kasi kung hindi ka raw doer of the word, napapakinggan mo lang ito, para kang isang tao na tumingin sa salamin. Nakita mo, ito'y mag-activist nga ikaw, ito'y kalawan. Ito'y malikod ka, nalipatan ka nun. Kasi ka nun, nudumdumod ka lang, isa o ni Apo Diyos, ngam hamamot nga alamitan, hamamot nga tungtungpalan. Kasi laka ka nung may isang tao, he look at the mirror, he sees himself, and when he turns his back from the mirror, nakalimutan niya, ano na nga ba yung kulay ng lipstick ko? At ito na, parang gano'n na, hindi mo na alam kaagad. So, gano'n ang tao na nakikinig, ngunit hindi niya isinasagawa. Hindi tayo gano'n, sabihin natin. Hindi tayo gano'n. Hindi tayo gano'n. Lalakas yan. Number 3 is commitment to follow Jesus. Ito naman yung, ang true disciple of the Lord Jesus Christ is committed to follow Jesus no matter what, no matter where. Kung pagano'n si Jesus, pagano'n tayo. Kahit napakadilim at hindi natin makita, nahihirapan tayo. Pero alam mong nandiyan si Jesus, gumalaw ka ayon sa kanyang galaw. And it is not just literal. Alam natin hindi lang literal ang sinasabi ko dito, spiritual. Hindi lang literal, spiritual. Ibig sabihin, kahit anong pinapagawa sa iyo ng Diyos, mahirap man ito, ngunit alam mong galing sa Kanya, yung nagsasalita na galing sa Kanya ito, gagawin mo na kahit napakahirap. Minsan may mga pinapagawa ang Diyos sa atin na parang hindi ko maintindihan, Lord. Bakit mo pinapagawa ito sa akin? Parang wala akong nakitang logic dyan. O wala akong nakitang kagandahan dyan. Pero kung alam mong siya ang nagsabi, gawin mo yan at makikita mo ang maganda sa dulo ng path na yan. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Sige, basahin natin. They recognize Jesus as their Lord and Savior and actively choose to follow Him, not only intellectually, but through their actions and behaviors. Ang talagang ini-iterate, kung bagay sa ipaspasagsag ni Apo Diyos kada tayo, ngayon na pinipinta sa kaya, ipaspasagsag ni Apo Diyos kada tayo, dito'y sa una. Kat, jay, hindi lang intelektual ang pagiging Kristiyano, kundi action and behaviors, attitudes. Sabi mo, Kristiyano ka, pero magagalitin ka naman, asan na doon ang bunga ng Espiritu Santo. Na love, joy, peace, and patience. Wala kang patience. Paano na? Diba? Hallelujah. So, lahat po tayo napapangaralan. Alam nyo, kahit yung nagtuturo sa harapan napapangaralan, hindi nyo sasabihin na, dahil ako ang nagtuturo, alam ko na lahat, ginagawa ko na lahat. Hindi, pare-pareho tayo tinuturuan ng Diyos. Yan ang katotohanan. Amen. Palampakan natin ang dating Diyos. Sabi dyan sa John 10:27, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Ito si Jesus Christ. Kung titingnan mo ulit sa literal,
yung sheep na yan, kapag mayroon silang shepherd, di ba, ay yung boses ng shepherd nila ang pinapalo nila. Hindi sila magpapalo ng ibang sheep na hindi yung shepherd nila. Kung ilalagay natin sa literal yan. Mayroon akong napanood sa na kung saan maraming sheep na ganyan, tapos may tao na nagpunta doon at tinatawag niya yung mga sheep, pero hindi siya talaga ang shepherd. Yung mga sheep, nag-graze lang sila, kumakain lang sila sa damuhan, hindi nila pinapansin kahit ano pang sabihin niya. Ganon din yung pangalawa, yung pangatlo, pero yung pang-apat, dahil yun ang shepherd nila, isang pasweet lang niya, gumanon kaagad lahat ng sheep. Tumigil sila sa pagkain, pag ganon nila, tapos pumunta na sila doon. That should be you and me. Kailangan alam natin, galing ba sa Diyos ito? Kung galing sa Diyos, then I will follow Him. Pero kailangan mo rin ma-determine na hindi yung boses na yan ang boses ng shepherd mo. Kasi may ibang boses din, di ba? Sa mundong ito. Kaya kailangan mong very, very alert. Kailangan mo talagang malaman ano ba yung tembre ng boses ng aking shepherd. Kung pupunta naman tayo sa spiritual, ano ba yung attributes ng aking Diyos na sinasamba? Doon mo makikita kung ito ba ay boses ko lang, boses ng mga tao sa paligid, boses ng kalaban, o boses ni Jesus. Malalaman mong boses ni Jesus kung nandito sa Biblia. Kahit sabihin natin audible na naririnig mo, at ang maaano mo pa rin ay may Bible verse pa rin na isusunod yan. Titingnan mo dito. Hindi pa talaga, sa akin, ang karamihan kapag nagbabasa ka ng Bible, di ba, may mga verses dyan na parang very, very vivid, parang tumatalon, parang buhay na buhay. At alam mong yun ang sinasabi ng Diyos sa iyo. So, maraming paraan ang pagsasalita ng Diyos sa atin, but we have to know His ways so that we will be able to know if this voice, if this command, if this leading is from the Holy Spirit or from anybody else. Sige, palapakan natin ang ating Diyos. And then, that's how we follow the commandments of the Lord Jesus Christ, right? So Matthew 16 and verse 24. Sige, if anyone desires to follow me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Di ba lagi nating nababasa yan? Parang pag tinignan mo yan, parang bigat naman. But actually, it's not. Di ba sabi pa nga niya, come to me, you who are heavily laden, and I will give you rest. For my yoke is light. Di ba? Kung baga hindi, sa atin lang, noong unang nakita ko yan, sabi ko, ayaw kong maging Kristiyano. Bubuhat pala ako ng cross. Aba, masusub kayo ako dyan, hindi ko kaya yan. Kasi kung minsan literal lang ang tingin natin kapag hindi pa tayo naano ng salita ng Diyos. Pero actually, it is so joyful to follow Jesus Christ no matter what. Why? Because there is always a reward. Yung joy na nandyan siya sa tabi mo. Alam natin na God is everywhere. Jesus Christ is everywhere. But there are times that yung parang ramdam mo na nandyan lang sa tabi mo, niyayakap ka niya, lalo na kapag may problema ka. I know you have experienced that. I'm not talking yung hindi pa nyo naramdaman kasi isang Diyos natin. Pero maliwanag ba yung boses ko dyan? Oh, okay. Kasi baka hindi maliwanag. Parang ang ganda naman ng sound system natin, no? Hallelujah. Praise God. Oo nga. Lahat siguro ng kakanta kahit hindi maganda ang boses ka, gaganda. Pero hindi, ikaw napakaganda na ina. Ikaw naman. Alam ko yan ang isasagot mo eh. Kasi ikaw ang nandito kanina. Hindi, talagang maganda ka na. Gumanda ka. Pero yung katulad namin na hindi maganda ang boses, gaganda kasi maganda ang sound system. Praise the Lord. Hallelujah. Yung following God and denying ourselves, what are we going to deny ourselves? You have to deny yourself the right to get angry. You can be angry, but do not curse. Do not let the sun go down na angry ka pa rin. Kasi tao naman tayo, di ba? At may emosyon tayo. At kung may nakita tayong nakakagalit, nagagalit tayo, it's okay. It's okay. Ang pan lang ng Diyos ay huwag kang magkasala kapag ikaw ay galit. Paano ka magkakasala kung ikaw ay galit? Kapag nagmumura ka, nag-curse ka, o ano pa, pero kung itaas mo yung boses mo, okay lang kasi kung minsan kung galit ka talaga, hindi maiwasan na itaas ang boses. Hindi sinasabi ng Diyos na parang i-repress natin ang lahat ng human emotions. No. Ang sinasabi lang niya na pwede tayong magalit na hindi magkasala. Huwag tayong mag-curse, hindi tayo mag-ano. Di ba?
So, yung taking up that cross really is not that burdensome na katulad ng nakikita ng iba na kaya ayaw nilang pumasok o kaya ayaw nilang mag-born again kasi akala nila ang gagawin lang nila. Ako noon, ang nasa isip ko ganito. Kapag ikaw maging Kristiyano, kasi hindi pa naman natin ang mag-born again at ang Catholic Christian. Hindi. Pag ikaw ay isang Kristiyano, ang lagi mong gagawin ay gaganito ka lang. Para kang manang, wala kang saya, wala kang ligaya. Pero hindi pala, kabaligtaran pala. Masaya ang maglingkod sa Diyos. Grabe ang saya. Alam niyo, kailangan, lalo na yung kaedad ko na, kung hindi ako naglilingkod sa Diyos, sinasabi ko sa iyo, inaantay ko na lang ang kamatayan ko. Sasabihin ko, wala na akong silbi sa mga anak ko, sa mga apo ko, napalaki ko na sila, may sarili na silang pamilya, wala na akong silbi sa society, lahat-lahat. Doon na lang ako sa may tumba-tumba. Tumba-tumba ako doon at urayag tikat kamatayan. Walang pag-asa, walang kagalakan. Pero praise be to the living God, I became a born-again Christian. At masaya. Masaya ang tunay. Hallelujah. Hallelujah. Di bali. Bibilisan ko. Ayan po. 1 Corinthians 11:1. Ito si Juan ito. Tingnan nyo ito. Mamamangha kayo dito. Napaka-iksi, di ba? Pero mamamangha ka dito. Ako namangha ako dito. Kasi ang nagsasalita dyan si Apostle Paul. Sa Corinthians, di ba? One of his epistles. Sabi niya dyan, imitate me, just I also imitate Christ. Without qualms. Walang kaano-ano. Sinabi niya, gayahin niyo ako kagaya ng paggaya ko kay Kristo. Pwede ba nating sabihin yan sa ating dinidisciple ngayon? Yes, I know that. The same here. I know that. Hindi man siguro tayo kasing tiyak ni Paul, but we will be there. We are going there. Yes, we are. Laging may pag-asa kasi tayo. Hindi mo sasabihin, ay si Paul kasi yan eh. Nasa Biblia pa nga, kaya kaiba siya sa akin. Hindi, kapatid. Tao siya. Diyos ba siya? Tao. Katulad mo, katulad ko. At nakaya niyang sabihin, nung nabasa ko ito, wow, kilala niya ang sarili niya. At alam niya na hindi siya manginginig na magsabi nito. Gayahin mo ako katulad ng paggaya ko kay Kristo. Sabi niya, kaya ibig sabihin, he knows himself that he is really following Christ with all his might, with all his strength, with all the effort, everything he is putting into to following Jesus. Kaya hindi siya nagkaroon man lang ng parang pag-aalinlangan. And someday we will say that to those whom we are discipling. Palapakan natin ang Diyos. Hanggang 5 lang naman tayo, kaya upo lang kayo dyan. Actually, dapat tatluhan na ito. Unshakable faith. A disciple of Christ must have this kind of faith. Unshakable faith. Hindi ito natitinag ng problema. Hindi ito natitinag ng mga wars at kung ano-ano pa dyan. Hindi ito natitinag ng kahit na anumang pinagdadaanan mo, whether you are in your season of joy or season of testing. They remain steadfast and true to their God even in the face of adversity. Ang pinakamagandang example dyan ay nasa Daniel, Book of Daniel. Si Daniel mismo, pero ang aanuhin natin yung tatlong kaibigan niya kasi si Daniel lagi popular na si Daniel. Pero yung si Shadrach, si Meshach, si Abednego ay mga Hudyo rin ito that they were captured and taken to Babylon. Remember that story? And so they are in this foreign land at ang hari noon dyan ay si King Nebuchadnezzar. At po, Daniel 3 niyo makikita itong aking sinasabi sa chapter 3 ng Daniel. Itong kwento ng tatlong magkakaibigan na ito. So that time, itong tatlong Hudyo na ito ay naglilingkod sa palasyo ni King Nebuchadnezzar. Kasama nila si Daniel. Pero itong tatlo ang pag-uusapan natin. At minsan sabi ng mga satraps, ng mga governors doon, sabi nila, kasi tinitingnan nila kasi alam nila na may mga Hudyo na kasama nila na naglilingkod sa palasyo. At sabi nila, ano kaya, magpagawa tayo kay King Nebuchadnezzar dito Nebuchadnezzar ng decree. Sasabihin natin sa kanya na gumawa siya ng decree, hindi decree pala, kundi magpatayo siya ng estatwa na gold at lahat ng tao ay sasamba doon. Kung maririnig nila yung tunog ng mga musical instrument, lyre, harp,
At yung ginagamit natin ngayon, piano at lahat-lahat, ay magbabow down sila sa golden image na itinayo ni King Nebuchadnezzar sa top sa Dora, sa place ng Dora, kung baga sa kuwan. At pinalabas nila yun sa buong palasyo. At hallelujah. At ang mahuhuli nila na hindi sasamba doon ay ilalagay nila, ihulog nila sa fiery furnace, sa isang pugon na lumalagablaw. Pugon na nagpudot. Amen? Gapo talaga ito yung natalo. Kat amo na sino ti Diyos na. Handa nga sinurot di dyan paganurutan ni King Nebuchadnezzar. Hindi nila tinalima yun. At may nakakita sa kanila, at kinumplain sila doon kay King Nebuchadnezzar. Kasi 30 kwan yun eh, 30, okay. Basta pag narinig mo yung mga ganun, ay ikaw dapat mag-bow down ka. Kung kahit ano man ang ginagawa mo, itigil mo yung paglalaba mo at mag-bow down ka. Kasi yan ang patakaran na ipinalabas. So, hindi sila nag-bow down, may nakakita sa kanila at sinumbong sila. So, pinatawag nila sila ng hari. Mga kwan pa naman ito, kumbaga sa kwan, government officials niya. Kasi sabihin natin yung palasyo, ang seat of government that time, in that place. So, tinanong niya at sinabi ng dalawa na hindi po kami sasamba sa ginawa niyo na estatwa. Yun ang sabi nila. Pero alam niyo ba na ang parusa dyan ay ihuhulog kayo sa nagbabagang pugon? Sabi nila, opo, mahal na hari. Pero sabi nila, kaya po kaming iligtas ng aming Diyos na sinasamba. Basahin niyo yan para makita niyo na sa Biblia yung aking sinasabi. God will be able, our God whom we are serving and worshiping is able to help us, to save us from the fiery furnace. Kung baga sa kwan, sinabi nila yun. But, ito ang pakinggan ninyo mga kapatid, ito ang sinasabi ko dito. But even if, sabi niya ganyan, He will not come and save us. We will not still bow down to your image and we will still serve and worship this God. Sabihin natin, even if. Kahit hindi niya ako ililigtas ngayon, hindi pa rin ako sasamba sa Diyos mo at hindi pa rin mawawala yung pananampalataya ko sa Kanya, yung pagtitiwala ko sa Kanya dahil siya ay Diyos ko. Unshakable faith. In the face of death yan. Sa harapan ng kamatayan. Kasi life and death ito eh. Hindi ka sasamba, ihulog kita. Siyempre mamamatay ka. Pero nanatili silang nakatayo. Will you remain steadfast sa faith mo kay Jesus Christ at sa Kanyang salita? You should be. It is now or never. Bakit ko nasabi? Because the world is becoming darker. And if you will not shine, if you will not stand firm on that faith, no one will get to know Jesus Christ. And they will not know where the true path is. The path of salvation. They will not know that salvation is through Jesus Christ alone. There is no other name. There is no other way but Jesus Christ of Nazareth. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos dahil nakapos na tayo. Dapat ganun din tayo. Kahit hindi ibibigay ng Diyos itong hinihiling kong ito, hindi pa rin ako magtitigil sa pagsamba at maglilingkod sa Kanya. Huwag sana tayo yung tao na humiling tayo sa Diyos, naghintay tayo, walang ibibigay ang Diyos, total likod na tayo. Sabihin natin, hindi talaga ako mahal ng Diyos. Hindi niya binigay yung kailangan ko yun. Pero alam mo ba, nahigit na alam ng Diyos ang kailangan mo, kaya hindi niya binigay yun. He is omnipotent. One of the attributes of our God, whom we are serving, is omnipotent, all-powerful. He is also omniscient, all-knowing. From the beginning to the end, He knows already what will happen, what has happened. Kumbaga sa the past, the present, and the future, He knows it already. Kaya alam niya ang mas nakakabuti sa iyo, kapatid. Kaya hindi man niya binigay yung exact na hinihingi mo, mayroon siyang ibinigay na kapalit at mas higit pa, sabi ni Ate Nora, kaysa hiniling mo. Hindi nga lang pera ang hinihiling mo, pero ibinigay naman niya sa iyo ay wellness, health ng iyong katawan, at mga anak mo, kung sa protection nila. Hindi ba mas higit kaysa pera yun? Yun. Kaya kung minsan hindi natin, marami tayong question sa Diyos, pero actually binigay niya sa ibang paraan. Mas higit kaysa pera.
Kasi yung health, hindi naman nabibili ng pera. Diba? Kaya masigit kayo sa pera. Kung pera lang ang binili mo, yun pala yung wellness mo ang binigay niya. Yun pala Okay. So Daniel 3:17-18. If that is the case, ito na yung sagot nila kay King Nebuchadnezzar. Our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us from your hand, O King. But if not, let it be known to you, O King, that we will not serve your gods, nor will we worship the gold image that you have set up. Ganyan ba tayo? Confirm? Are we going to stand up? Kahit na anuhin na tayo. We will be, sabi natin, we will be, if we are not yet. Oh, last na ito, ate, last na point. Sabi niya dyan, a true disciple of Christ is one who is involved in the area of evangelism and commissioned by God to win souls for Christ. Diba? You should know that once you become a born-again Christian, you should involve yourself in evangelism. Ano ba ang evangelism? Just declaring who Jesus Christ is. Hindi ka kailangan maging pastor o maging prophet o teacher. Basta ikaw ay born-again Christian, kaya mo na mag-evangelize. Ano ba ang goal sa evangelism? Para itong taong ito malaman niya kung paano makipagrelasyon sa Diyos at matanggap ang kaligtasan na dala ng kamatayan ni Jesus. Di ba yan ang end goal natin kaya tayo nag-evangelize? Amen po ba? Doon ba yung end goal natin? Oo. Kaya tayo nag-evangelize. So you must know that you have to do the work of an evangelist once you become a born-again Christian. Hindi man sa pulpito o hindi man sa maraming tao, but even one at a time in your workplace, in your office, in your school. Kahit one person at a time, that is good already as long as you are engaging in the area of evangelism. Kasi hindi po pwede, kasi yun ang sinimulan ni Jesus, kaya siya napatay because of evangelism, para maraming mga ligtas. At dahil ikaw ay anak niya at nasa iyong espiritu ng Diyos, anong gagawin mo? Ituloy mo yung sinimulan ng iyong ama. Ituloy mo, this is our business. Ang mga business natin, mga ano lang yan, pero ang main business of a true disciple, a true believer, is the business of the Father, saving souls. That is the main goal that we have to do as long as we are still here in this planet Earth that we live in. So, di ba yung verses ng commissioning nasa Matthew 28 verse 19 hanggang 20. Babasahin ko lang yun po. Para at dyan tayo mag-end po sa sa Matthew 28. Simulan natin ito sa 18. Sabi niya dito, Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Ito po yung pinag-uusapan natin ngayon. Dinisciple tayo ni Jesus, kaya mag-disciple din kayo. Go into all the world and preach the salvation that was paid for by Jesus Christ. Diba? Yan ang good news, yan ang gospel. And then yung nagdi-disciple tayo, yung di ba nagpapatanggap tayo, and then yung nagdi-disciple is ito, yung teaching them all the things that I have taught you, all the things that you have learned from me, ituro din ninyo sa kanila. So, discipler ka naman. Amen? And then, the reward is here. And, lo. Ano sabi niya sa last na verse, sentence? I will be with you until the very end of the age. May reward ka agad kapag nag-i-involve tayo sa area of evangelism. May reward ka agad. Sabi niya, I will be with you until the end of the ages or age. Sabi niya ganyan. Mayroon pa nga akong narinig na nag-preach that this promise is for only to those who are evangelizing. This promise. I will be with you until the very end of the ages. Kung bagaspan, specifically for those who are involved and engaging in the area of evangelism. But I know that it is also given to us, all of us,
children of the living God, but most of all, to the one who is preaching the Word of God. When we say preach, hindi ibig sabihin pastor o preacher, hindi po. Yung nagsasalita ng salita ng Diyos, you're preaching God to them. Preacher ka na yan, evangelist ka na yan, kapatid. Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah. So yun po ang ating napag-aralan ngayon. Alam ko that we are not only disciples of Christ, but we are discipling others for Christ to carry out the work na iiwan natin sa Kanya. We will pass the baton, right? You will not live 150. Siyempre, ayaw mo, di ba? Ayaw mo, ayaw mo, ayaw mo. Anong gagawin ko 150 kung wala ka ng lakas na magsalita ng salita ng Diyos yan? Wala na, tama na Lord. So you're going to pass that baton that you have now to other people, to the young believers, to the believers who will be left. Diba? So yun po ang ating pinag-aralan about discipleship. Alam ko marami na kayong napag-aralan, marami pa kayong pag-aaralan. Kaya't hanggang dyan lang po tayo para matandaan po natin the characteristics of a true disciple of Christ is one who loves God and love others as well. One who obeys the Word of God. He will not only read it and meditate it, but obey it. And number 3, ano yung number 3 kanina? You are committed to follow Christ wherever He goes, whatever He does. No matter how hard, no matter how, kung kahit hindi mo naiintindihan, basta sinasabi niya, you have to follow and you will soon realize and see na yung pinagawa niya sa iyo ay good, is beneficial for you and for the body of Christ. At yung number 4 kanina, ano yung number 4? Balik tayo. Unshakable faith. Young people, ganyan ba kayo? Young people, you should be. This time, yung time na ito, very young pa rin ang tatlong magkakaibigan na ito. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. So, punta na po tayo sa ating conclusion para hindi na tayo So, 1 Timothy chapter 2, verse 3 and 4, may mga verses pa tayo. Sabi niya, yan, sige, basahin po natin. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and come to the knowledge of the truth. But if you are not going to reach them out and tell them about Jesus Christ, they will not know, and they will not be able to avail the prize, the reward of the finished work of Christ on the cross of Calvary. On the cross of Calvary, di ba? So, you have to go out there. You have to go out there. Yung go kanina sa ating nabasa is not necessarily that you will go outside the Philippines. Ang ilalagay ko sana dito kanina is you must involve yourself in the area of mission and evangelism. Kailan pa kasabihin nila ang bigat naman? Kaya sinimplify po natin talaga ito para lahat kahit new believers sasabihin niya, pwede pala akong mag-disciple, kaya ko pala. Yung mission naman is not always going out, di ba? Yung mission mo sa family mo muna eh. And then sa kapitbahay mo, sa mga kamag-anak mo. Hindi naman kailangan saka yung makikita natin nations dyan, to all the nations in the world, sabi niya dyan. There are nations inside the nation of the Philippines. There are Chinese. There are Indians here. Lahat ng nationals hindi dito. Iba-iba ang nationality natin. So there are nations inside the nation of the Philippines. You can go around and do that. Hindi lang pa ngayon eh. Even daw yung mga tribal sa ating bansa. Kung titingnan mo ang Biblia, yung group of people na yung mga yan, mga tribes at mga ethnic groups yan, they are also a nation by themselves kung titingnan mo yung pamamaraan sa pag-describe yan sa Old Testament. So that is our go into all the world. Go into all the world. This is the word of God. Go into all the world. Ay, nagpapatawa lang ako. Ako yata minaantok. Go into all the world because I have discipled you already. And if you are willing, I will continue to disciple you. Parang ganun ang sinasabi ng Diyos sa atin ngayon. A disciple is a learner and never stop learning from God. You are a student forever of God and of the Word of God. If you will stop being used by God, and you will stop to grow, and you will not find out the things that God has in store for you. Please stand up, and I'm just calling here the one who will come here. Or okay, please stand up po. I'll just say a little prayer bago po ibigay sa ating mahal na pastor, na si Pastor Eric.
Father, we pray, Father God, that we will become a true disciple of the Lord Jesus Christ, following exactly the things that He is teaching us, doing them, letting the world know what Christians look like by leading out the word that we have learned from you, Father God. If we are professing that we are Christians, then we should live as Christians live, so that we will be able, Lord God, to point them to Jesus Christ and what He did on the cross. Then they will be able to understand that salvation was already bought by the Lord Jesus Christ. All they need to do is that put their trust and faith on Him and receive Him as their Lord and Savior, and begin an intimate relationship with the lover of their souls. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin. I just pray for anointing and infilling of your Holy Spirit continually sa kongregasyon na ito. Lalo, Panginoon, sa mga leaders, mula sa mag-asawang pastors na si Pastor Eric at Pastor Anna, Father God, and even the associate pastors, the elders, Father God, the workers, the lahat po, Panginoon, and especially the members. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mari na po tayo umupo. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Salamat po sa mensahe na narinig natin ngayong umagang ito. Na-bless po ba tayo? Yes. Amen. Siguro invite natin siya ulit. Oo. Dahil papunta siya ng Canada. Amen. Salamat at nangusap ang Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga sa huli, in essence, the heart of discipleship is a holistic, relational journey of learning, loving, and living. Learning, loving, and living out the teachings of Jesus. It's a transformation. Merong pagbabago na magaganap. Saan? Sa isip, sa puso, at sa ating aksyon, sa ating mga gawa, leading to a life of service and love for God and others. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. At tapos, Pastora Franz, dito po sa harap, pati po si Ate Tonet, ang ating mga panauhin, pati na rin po si Sister Nora. At panalangin po namin sila. Maaari po ba tayo tumayo? And let us extend our hands dito po sa mga lingkod ng Diyos na pinadala niya para tayo ay pagpalain. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong mga lingkod na dinala mo sa dakong lugar na ito. Salamat, Panginoon, sa paggamit mo kay Pastora Franz para may bahagi ang inyong mensahe. Salamat, Panginoong Diyos, sa mga katotohanan na narinig po namin mula sa Kanya. Hayaan mo, Panginoon, na ito ay may tanim sa aming mga puso at isipan. May apply po namin sa aming buhay. At salamat, Panginoong Diyos, sa patuloy mong paggamit sa Kanya. Gawin din po kay Ate Tonet at kay Sister Nora. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, ang patuloy mo pong pagkakaloob ng inyong pagpapala sa buhay ng mga lingkod mong ito. Anoint them, O Lord, sa mga iba't ibang ministry kung saan mo sila tinawag. Empower them, enable them to be used mightily for your glory and for your honor. I pray in the name of our Lord Jesus Christ that you expand their territories, extend their borders, and protect them, O Lord, from the evil one. Diyos mo po ang gawa ng
Makamay, provide for all their needs, and Lord God, as you have promised, that your presence be always be with them. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Bless them as they become a blessing to others, and may your holy name be glorified in their lives and in the ministries where you have assigned them. Maraming salamat, Panginoon Diyos. In all of these things, be glorified and exalted, O Lord God. Hallelujah. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen, amen, and amen. Gusto ko lang sabihin na ang ministry po nila, teacher po sila sa mga schools. Di ba pinayagan na tayo ng DepEd na magturo ng mga Word of God sa mga schools sa La Union. Sila po nagpupunta sa mga schools at nagtuturo sila ng salita ng Diyos. At ang ministry po nila sa kanilang churches ay sa children din. Alam niyo pa, yung mga kabataan o mga bata ay naunang naturuan ng salita ng Diyos. Lalaki silang maging pastor, maging elders, maging missionaries, di po ba? So napaka pa ang kanila, and they are both kailangan kong ipakilala sila para makita nyo sila ulit dito. Prayer warriors. Lagi kaming nandito po sa Prayer Mountain. Yan sa Lubas ba yan? Lubas. Lagi po kami nandiyan sa Prayer Mountain. Kaya every now and then umaakyat po kami. And I know that hindi lang, kahit wala na ako, magiging bisita nyo pa rin sila. Sana huwag na muna sila ipadala sa Mari po tayo maupo. At tayo po ay dadako na sa pagbibigay ng ating mga tithes and